before, after, Hello everyone! Mag-iba naman tayo ng content for today's video. Kasi naman nangihinayang talaga ako sa boysen na timba na to. Kasi gusto ko may pakinabang pa din siya kahit binabasura na siya. Believe it or not, first time ko humawak ng jigsaw at guntacker dyan. Nag-aalangan pa nga ako nung una but I reminded myself that there's always a first time for everything. So ayan, nanginayang lang talaga ako sa timba na to kasi matibay pa at pwede pang pakinabangan. Kaya DIY ko siya. Good thing nga mayroon pa akong excess na foam dyan na DIY headboard ng anak ko 2 years ago. So going back, naglagay lang ako ng rugby dyan para dumikit yung foam sa timba pero mas okay pala ang stick glue na pandikit. By the way, nag-timelapse na pala ako dito since masyado nang mahaba kapag normal na video. As you can see, binutasan ko yung foam dyan para sa ilalagay nating diamond mamaya para mas gumanda ang ating ottoman na stool. At dahil wala akong mahanap na magandang tela para sa stool na to, nangihinayang man pero ginamit ko na tong mahabang dress ko dyan since gamit na gamit ko siya kapag December. At maganda yung tela niya kasi velvet siya at makintab na at napaka-soft din. Tong idea na nga to ay nakuha ko kay Mami Yengs dahil napaka-talented niya at sabi ko nga, matry nga din tong ganitong DIY since may mga timbang kapatid ko na nakatambak lang at hindi na nagagamit. Salamat sa idea at inspirasyon, Mami Yengs. Kaya nga kahit babae tayo, huwag natin isipin na lalaki lang ang pwedeng gumawa nito. Kaya din natin dahil at the end of our DIYs, iba yung satisfaction eh. Kapag nakita mo yung output mo, then you'll end up telling to yourself, wow, I'm capable after all. Kaya wag tayong matakot na sumubok. Wag nating isipin na ang failure dahil part yan ng buhay natin. And dyan tayo natututo. Para tayo ay nice. At ako din kasi yung tipo ng tao na nangihinayang sa oras. Gusto ko yung oras ko ay laging productive. Ganito na siguro kapag tumatanda ka na. Wala kang sinasayang na oras. Kaya dyan sa part na yan, tuwang-tuwa na ako kasi ang ganda na ng output ng timba natin. Yung boysen na pakalat-kalat lang sa gilid ay magiging ganito pala kaganda. Diba? And finally, the most exciting part. Ang paglalagay ng diamond. Kasi ito yung accent talaga ng stool natin. Diyan mo talaga makikita kung gaano kaganda yung isang stool. Kasi parang modern siya. Hindi katulad ng mga lumang stool na wala lang, plain lang. Ito kasi nagagandahan ako kapag may diamond na